Para kay Aryan, si Alexander ang pangarap na walang kapantay. Ngunit para kay Alexander, si Aryan ay isang malaking abala, isang babaeng kulay hangin na may mga matang malamig pa sa yelo ng taglamig. Dahil sa desperadong pagnanais na mapasa kanya, ang lalaking kailanman hindi siya pinansin, nagawa ni Aryan ang isang malaking pagkakamali, ang pikutin si Alexander sa isang gabing balot ng alak at maling desisyon. Nakuha nga niya ang kasal, nakuha nga niya ang apelyido, ngunit ang natanggap niya ay isang impyernong pagsasama sa ilalim ng iisang bubong. Habang nagdadalang tao sa kanilang kambal na anak, tiniis ni Aryan ang araw-araw na pambabaliwala, ang malamig na pakikitungo at ang tahasang pambabastos ng asawa na nagdadala pa ng ibang babae sa sarili nilang tahanan. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang pusong nagmamahal? Nang marating ng kanyang pagkatao ang dulo ng pagtitiis, haharapin ni Aryan ang pinakamatinding desisyon sa kanyang buhay. Ang patuloy magpakababa para sa lalaking kailanman ay hindi siya minahal o ang tumalikod, dalhin ang kanyang kambal na anak at piliin ang sarili niyang dignidad. Isang kwento ng pilit na pag-ibig, matinding pagsisisi at ang walang kapantay na lakas ng isang inang natutong umalis upang mahanap ang sariling halaga. Maligayang pakikinig sa kwento ni Aryan at Alexander. Ang kwentong to hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa mga maling desisyon, sa sakit ng pambabaliwala at sa matinding sakripisyo ng isang ina. Isa itong paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman dapat ipagpumilit at ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig ay ang matutunang mahalin at igalang ang iyong sarili kapag wala nang natitirang dahilan para manatili. Para sa bawat taong minsang nagpakababa para sa pag-ibig, para sa inang kayang iwan lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak, ang kwentong ito ay para sa inyo. Ito ang simula. Ang gabi ay balot ng karangyaan at napakalakas na tunog ng mga basong nag-uumpugan sa bulwagan ng pamilya Monteverde. Ang bawat sulok ng mansyon ay napapalamutian ng mga mamahaling palamuti, habang ang mga panauhin, negosyante, politiko at matataas na tao sa lipunan ay abala sa kanilang pakikipag-usap. Ngunit sa gitna ng maraming tao, ang mga mata ni Aryan ay nakatitig lamang sa iisang tao, si Alexander. Nakatayo ito malapit sa malaking bintana na gawa sa salamin, hawak ang isang baso ng whiskey. Nakasuot ng itim na Amerikana na lalong nagpalitaw sa matipuno nitong pangangatawan. Ang kanyang mukha tila inukit ng pinakamahusay na eskultor, matangos ang ilong, may matitigas na linya ng panga at mga labing bihirang ngumiti, ngunit ang pinakamabilis na makapagpapatingin kanino man ay ang kanyang mga mata, mga matang kulay tsokolate ngunit malamig pa sa yelo ng taglamig. Si Alexander, anak ng pinakamatalik na kaibigan ng mga magulang ni Aryan. Mula nung bata pa sila, lagi silang pinagtatagpo ng pagkakataon. At mula rin nung bata pa siya, pangarap na ni Aryan, makita siya ng lalaki, hindi bilang anak ng kaibigan ng magulang nito, kundi bilang isang babae na nararapat mahalin. Huminga ng malalim si Aryan. Inayos niya ang kanyang simpleng, eleganteng damit at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng binata. Sumasayaw ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob. Alexander, malambing na bati ni Aryan na makalapit siya. Nag-alok siya ng isang matamis ng ngiti at bahagyang tinuro ang tray ng mga inumin na dinala ng tagapagsilbi. Gusto mo ba ng panibagong inumin o baka gusto mong kumain muna? Dahan-dahan ibinaling ni Alexander ang kanyang tingin sa kanya. Walang gumalaw na kalamnan sa mukha ng binata. Ang titig nito walang kahit anong init o emosyon na parabang nakatayo sa harap niya ang isang tao, kundi isang hangin lamang. I'm fine. Malamig nitong tugon. Ang boses ay mababa, formal at may pader na naglalayo sa kanila. Ganun ba? Napaiwas ng tingin si Aryan habang pinipilit hindi ipahalata ang kirot sa kanyang dibdib. Naisip ko lang kasi na kanina ka pa walang kinakain, baka sumakit ang tiyan mo sa alak? Bumuntong hininga si Alexander. Ang buntong hiningang yon puno ng pagkabagot. Aryan, maaari bang wag mo kong pakialaman? Di kita kailangan maging tagapag-alaga. Parang may sumaksak sa puso ni Aryan. Sanay siya sa pagiging matipid magsalita ni Alexander, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito tuwing kakausapin siya laging may dalang dilim. Gusto lang naman kitang asikasuhin, pabulong niyang sabi. Di na siya sinagot ng binata. Tumalikod to at naglakad papalayo. Naiwan si Arya na nakatayo mag-isa sa gitna ng maraming tao.
Tinitigan niya ang likod ng lalaking higit 10 taon niya nang minamahal. Bakit nga naman niya ibuhos ang pagmamahal, pananatilihin pa rin siyang malayo nito? Sa sulok ng bulwagan, nakatingin din ang mga magulang ni Aryan at mga magulang ni Alexander. Masayang nag-uusap ang dalawang pamilya. Walang kaalam-alam sa matinding pader na nakatayo sa pagitan ng kanilang mga anak. Napakagandang bata talaga ni Aryan. Maririnig na saad ng ina ni Alexander habang nakatingin sa dalaga. Sana'y matutunan siyang pahalagahan ni Alexander, ngunit alam ni Aryan ang katotohanan. Para kay Alexander, siya ay isang abala lamang, isang babaeng pilit na nagsisiksik sa buhay na hindi naman bukas para sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Aryan si Alexander na nakikipag-usap sa iba pang bisita na may kasamang bahagyang pagtanggap, ngunit nananatiling formal, napakuyom ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng malamig na pakikitungo nito, may isang madilim at desperadong pagnanais na nagsisimulang bumungo sa puso ng dalaga. Isang pagnanais na mapasa kanya si Alexander kahit anong paraan at kahit ano pang maging kapalit nito. Napakabigat ng hangin sa loob ng bulwagan habang patuloy ang pag-ikot ng mga bisita at ang pagbuhos ng mamahaling alak. Sa kabila ng karangyaan ng okasyon, si Alexander ay nakatayo sa isang sulok ng VIP lounge malayo sa maingay na karamihan. May matinding problema sa isa sa mga malalaking investment project ng pamilya Monteverde at ang stress na iyon malinaw na nakaguhit sa kanyang seryosong mukha. Sa bawat minutong lumilipas, sunod-sunod ang pag-agaw ni Alexander sa baso ng scotch. Hindi siya madalas uminom ng labis, ngunit ngayong gabi, ginamit niyang alak upang lunod-lunurin ang galit at pagod sa kanyang dibdib. Mula sa di kalayuan, hindi inalis ni Aryan ang kanyang paningin sa binata. Nakikita niya bawat pagtaas ng baso nito, ang paghalakak ng mga negosyanteng nakapaligid dito, at ang dahan-dahang bigo ng binti ni Alexander na panatilihin tong matuwid ang tayo. Lasing na si Alexander sa isang sitwasyon na kailanman ay hindi pa naipapakita ng lalaki sa publiko. Nang magsimula ng mag-alisan ang ilang mga bisita patungo sa ballroom para sa huling sayaw, napansin ni Aryan na dahan-dahan lumalabas si Alexander patungo sa pribadong silid sa ikalawang palapag ng mansyon upang magpahinga. Ito na ang pagkakataon. Sumunod si Arya nang walang nakakakita. Mabilis ngunit tahimik ang kanyang mga hakbang sa hagdanan. Sumasayaw sa matinding kaba sa kanyang dibdib, ngunit ang pagnanais na mapa sa kanya ang lalaki ay mas malakas kaysa sa anumang takot o konsensya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang pambabaliwala nito. Ngayong gabi, gagawin niyang lahat upang di na siya maging invisible para kay Alexander. Pumasok si Aryan sa silid. Huling-huli niya si Alexander na nakahiga sa malaking kama. Nakapikit ang mga mata habang hawak ang kanyang ulo. Halos hindi na to makagalaw dahil sa matinding epekto ng alak. Alexander, pabulong na tawag ni Aryan. Dahan-dahang minulat ni Alexander ang kanyang mga mata, ngunit labo-labo ang kanyang paningin. Sino yan? Umalis ka. Bibili nitong utos. Pilit na tinutulak ng hangin gamit ang nanginginig na kamay. Hindi lumabas si Aryan. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang inalis ang Amerikana ng binata. Hinawakan niya ang mukha nito, ang mukhang matagal niya nang pinapangarap na mahagkan. Ako to, Alexander. Si Aryan? Malambing niyang bulong. Sa gitna ng kalasingan, di na magong makapag-isip ng tama ni Alexander. Ang matinding init sa kanyang katawan at ang labis na kalasingan nagpadala sa kanya sa isang sitwasyon na wala siyang kawala. Sa gabing yon, sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng desperadong paghahangad ng dalaga, may nangyari sa pagitan nila, isang kaganapan na hindi na kailanman mabubura. Kinaumagahan, dahan-dahang pumasok ang sikat ng araw sa malaking bintana ng silid. Unang nagising si Alexander. Ang matinding sakit ng ulo ang pumatay sa kanyang tulog, ngunit mas matindi ang gulat at hilakbot na lumabon sa kanya nang may maramdaman niyang may katabi siya sa kama. Lumingon siya at nakita niya si Aryan, walang suot na damit, nakabalot lamang sa kumot, patuloy na nagpapanggap na natutulog. Ano to? Galit at nauutal na sigaw ni Alexander habang mabilis bumubangon at sinusuot ang kanyang pantalon.
Bago pa makapagsalita si Aryan, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang ina at ama ni Alexander kasama ng mga magulang ni Aryan na kanina pa naghahanap sa dalawa. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ng silid parang kulog na sumabog sa pandinig ni Alexander. Aryan, Alexander, anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ng ama ni Alexander habang nakatitig sa dalawang nasa kama. Lumuhod si Aryan sa kama, tinakip ang kumot sa kanyang dibdib at nagsimulang umiyak ng tahimik. Tito, tita, patawarin niyo po kami. Nagmamakaawan itong Saad. Nalalang nagmukhang siyang biktima sa paningin ng mga magulang. Tumingin si Alexander kay Aryan. Sa mga matang yon, walang natitirang lamig lamang. Napalitan to ng matinding pait, galit, pandidiri, puot. Naunawaan ng binata ang lahat, pinagplanuhan siya. Pinikot siya ng babaeng kailanman, hindi niya minahal. Sinira mong buhay ko, Aryan? Pabulong ngunit nanginginig sa galit na sabi ni Alexander sa dalaga bago harapin ang galit na galit ng mga magulang. Walang musika ng kagalakan, walang totoong ngiti mula sa pamilya at walang pagmamahal sa mata ng lalaking nakatayo sa tabi ng altar. Dahil sa takot sa matinding skandalo na po pwedeng makasira sa negosyo at reputasyon ng dalawang kilalang pamilya, mabilis ginawa ang kasal. Isang simpleng seremonya lamang sa harap ng wes at ng iilang saksi. Para kay Aryan, ang pagsusuot ng puting damit ay pangarap na natupad sa pinakamaling paraan. Habang sinusuot ni Alexander ang singsing sa daliri ni Aryan, naramdaman ng dalaga ang pangangatog ng kamay ng lalaki. Hindi dahil sa kaba ng pag-ibig, kundi dahil sa matinding galit na pilit itong pinipigil. I now pronounce you husband and wife, Saad ng Wes. Tumingin sa Alexander kay Aryan, walang halik na naganap. Ang panga ng binata ay napakahabang boses, bumulong siya sa tenga ng bagong asawa. Congratulations, Aryan. Nakuha mo na ang gusto mo, malamig nitong sabi. Ngayon humanda ka sa impyerno na ikaw mismo ang gumawa. Pagkarating sa malaking mansyon ni Alexander, isang bahay na dapat sanay magiging pugad ng kanilang pagmamahalan, agad pinumukha ng binata kung ano ang pwesto ni Aryan sa kanyang buhay. Nihagis ni Alexander ang susi ng bahay sa center table. Diyan ka sa kwarto sa dulo ng pasilyo, utos ni Alexander habang di man lang tumitingin sa dalaga. Huwag kang pumasok sa kwarto ko. Huwag mo kong kakausapin tungkol sa personal kong buhay at higit sa lahat, huwag mong iisipin na magiging tunay na mag-asawa tayo. Alexander, asawa mo na ako. Pabulong at umiiyak na sagot ni Aryan. Gusto ko lang naman na mahalin kita? Humarap si Alexander at tumakbang ng malapit. Ang matang dating malamig nag-aapoy na ngayon sa galit. Pinikot mo ko. Ginamit mong pagkalasing ko para ikulong ako sa kasal na to. Pangdidiri lang ang nararamdaman ko para sa iyo, Aryan. Mula ngayong araw, magiging estranghero tayo sa ilalim ng iisang bubong. Mabilis tumalikod ang binata at ibinalibag ang pinto ng kanyang silid. Naiwan si Aryan sa gitna ng malawak at tahimik na living room. Napaluhod siya sa malamig na sahig at dahan-dahang napahagulhol. Nakuha nga niya ang apelido ni Alexander. Nakuha nga niya ang katawan nito sa loob ng isang gabi, ngunit ang puso nito ay mas lalo pang lumayo at naging bato. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay kung saan ang taong pinakapangarap niya ang magiging pinakamatinding magpapaiyak sa kanya. Ilang linggo ang mabilis lumipas matapos ang kasal, ngunit ang bawat araw sa loob ng mansyon ay tila isang taon sa kabagalan at kabigat para kay Aryan. Walang palya ang malamig na pakikitungo ni Alexander, tinuturing siyang parang hangin sa sarili niyang tahanan. Ngunit isang umaga biglang naging kakaiba ang pakiramdam ng dalaga. Nagsimula to sa matinding pagkahilo tuwing gigising na mabilis na sundan ng sunod-sunod na pagsusuka at matinding pagkapagod. Gusto man niyang sabihin kay Alexander na natatakot siya sa posibleng maging reaksyon nito, kaya naman mag-isa siyang pumunta sa ospital upang mapatingin sa isang obstetrician. Sa loob ng klinik ng doktor, tahimik na nakahiga si Aryan habang inilalagay ang cold gel sa kanyang tiyan para sa ultrasound examination. Kaba at takot ang nagtatalo sa kanyang dibdib. Well, Mrs. Monteverde, looks like we have a big surprise here. Ngiting sabi ng doktora habang nakatitig sa monitor. Napatingin si Aryan sa screen kahit wala siyang gaanong maintindihan sa mga itim at puti na hugis doon. Ano po yon, Dok?
Pinoint ng doktora ang dalawang magkahiwalay na maliliit na bilog. Hindi lang isa ang baby mo, you are pregnant with twins. At batay sa heartbeat na naririnig natin, parehong malusog ang dalawang sanggol. Mabilis na napahawak si Aryan sa kanyang tiyan. Ang tunog ng dalawang mabilis at sabay na tibok ng puso ng monitor ay parang musikang pumasok sa kanyang kaibuturan. Sa kabila ng lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa, may dalawang bagong buhay na nabuo sa loob niya. Dalawang regalo mula sa gabi na nagpabago sa kanyang mundo. Napaiyak si Aryan sa galak, ngunit agad ding pumasok ang matinding kaba. Ano ang gagawin ni Alexander kapag nalaman niya na kambal ang dinadala niya? Pauwi sa mansyon, hawak ni Aryan ang envelope na naglalaman ng ultrasound result. Buo ang kanyang loob na ipakita to sa asawa. Sa kabila ng lahat, ama pa rin si Alexander ng mga batang ito at tumaasa si Aryan na baka ang pagdating ng kanilang mga anak ang magpalambot sa matigas nitong puso. Umuwi si Alexander ng hapong yon. Pagkababa pa lang nito sa sasakyan, agad na tong sinulubong ni Aryan sa may pinto. Alexander, may kailangan akong ipakita sa'yo. Mahalaga to. Nanginginig man ang boses, pilit na nagpakatapang ang dalaga. Tumingin si Alexander sa kanya na may halong pagkabagot at inis. Wala akong oras sa mga drama mo, Aryan. Marami akong ginagawa sa opisina. Ilang minuto lang, pakiusap. Inabot ni Aryan ang ultrasound picture. Buntis ako, Alexander, at kambal ang anak natin. Napatigil ang binata. Tinitigan ang papel na nasa kanyang harapan bago dahan-dahang inangat. Ang tingin kay Aryan, walang tuwa o pagkagulat na lumabas sa kanyang mukha. Sa halip, lalong tumindi ang lamig sa kanyang mga mata. Kambal? Malamig nitong tanong. Isang mapait at sarkastikong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Talagang sinigurado mo pa na magkakaroon ka ng matibay na hawak sa akin, no? Nalaglag ang puso ni Aryan sa narinig. Hindi to plano, Alexander. Mga anak natin sila. Huwag mong gamiting dahilan ng mga batang yan para lapitan mo ko. Putol ni Alexander habang tinutulak ang papel pabalik sa kanya. Aalagaan ko ang mga batang yan dahil dugo at pawis ko rin sila. Ngunit wag na wag mong iisiping magbabago nito ang tingin ko sa'yo. Isang pagkakamali ang gabing yon at ang pagiging buntis mo ay paalala lang sa akin kung gaano ka kadesperada. Mabilis tumalikod si Alexander at umakyat sa ikalawang palapag. Naiwan si Arya na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang larawan ng dalawang sanggol habang tuluyang pumapatak ang kanyang mga luha. Lumipas sa mga buwan, lalong lumaki ang tiyan ni Aryan. Sa bawat paggalaw ng kambal sa kanyang sinapupunan, nakakaramdam siya ng walang kapantay na saya. Ngunit ang sayang iyon ay laging natatabunan ng matinding dusa sa loob ng sarili niyang tahanan. Hindi nagbago si Alexander. Sa katunayan, mas lalo pa tong naging malupit at walang pakialam. Isang gabi habang nakaupo si Aryan sa sala at hinahaplos ang kanyang tiyan, narinig niyang pagparada ng sasakyan ni Alexander. Ngunit sa pagkakataong to, hindi lang ang mga hakbang ng asawa ang kanyang narinig. May kasama tong matataas na sakong ng sapatos na tumutunog sa semento. Bumukas ang pinto at niluwan nito si Alexander na may kaakbay na isang magandang babae. Ang babae nakasuot na maikling damit, eleganteng-elegante, nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa habang tumatawa. Napatayo si Aryan, hawak ang kanyang malaking tiyan. Nanliit ang kanyang mundo. Alexander, sino siya? Bakit mo siya dinala dito? Tumingin si Alexander kay Aryan. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan o pagpapasensya sa kanyang mga mata. Mas lalo pa niyang inilapit ng babae sa kanyang tagiliran. Bahay ko to, Aryan. Isasama ko kung sinong gusto kong isama. Malamig at walang pakundangan itong sagot. Pero asawa mo ko at buntis ako sa mga anak mo. Nanginginig na sigaw ni Aryan habang mabilis pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Hanggang dito ba naman sa bahay natin? Natawa ng bahagya ang babaeng kasama ni Alexander. Tinitigan nito si Aryan mula ulo hanggang paa na para bang nakakita ng alikabok sa sahig. So, this is your desperate wife, babe? Kaawa-awa naman. Pumasok ang galit sa puso ni Aryan ngunit mabilis din tong napalitan ng matinding kababaan ng pagkatao nang muling nagsalita si Alexander. Umakyat ka na sa kwarto mo, Aryan. Huwag mong istorbohin ang gabi ko. Utos ni Alexander sa malamig na boses bago nito akayin ang babae patungo sa master's bedroom. Ang kwartong kailanman ay hindi pinagamit sa kanya.
Naiwan si Aryan sa ibaba, nakatayo, habang nanginginig ang buong katawan. Di nagtagal narinig niya ang paglabas ng mga tawanan at tunog ng kaligayahan mula sa itaas. Napalhod si Aryan sa malamig na sahig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at humagulgol ng tahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tanong niya sa kanyang sarili, hanggang kailan ko to kayang tanggapin? Hanggang kailan ko titiisin ang pambabastos na ito para lang sa pag-ibig na kailanman ay hindi magiging akin? Madilim at tahimik ang buong mansyon ng mag-alas 2 ng hating gabi. Ngunit mananatiling gising ang isip at puso ni Aryan. Nakahiga siya sa maliit na kama sa kanyang kwarto, nakatagilid habang nakakulong ang mga kamay sa kanyang malaking tiyan. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nagpapatuloy ang bagyang ingay mula sa silid ni Alexander. Mga mahihinang tawanan, kalansing na mga baso at ang tunog ng pinto na paminsan-minsanang bumubukas. Bawat tunog ay parang matalim na karayom na paulit-ulit tinutusok sa puso ni Aryan. Nagtiis siya ng ilang oras, pilit pinipikit ang mga mata at iniiwas ang sarili sa katotohanan, ngunit nang di niya na kayang tiisin ang matinding kirot sa kanyang dibdib, dahan-dahan siyang bumangon. Walk-in closet at malit na kusina lamang ang kanyang pakay upang kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang sumasakit na likod. Paglabas na ng kwarto, nagkasalubong sila sa pasilyo. Kakalabas lang ng babae mula sa silid ni Alexander, nakasuot ng manipis na robe at may hawak na baso. Na makita si Aryan, pilyo tong ngumiti at tiningnan ang lumalaking tiyan ng dalaga. "Oh, gising ka pa pala?" Sarkastikong tanong ng babae. "Pasensya na kung maingay kami sa loob ha. Masyado kasing sweet ang asawa mo ngayong gabi." Hindi nakapagsalita si Aryan. Nanayo ang kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang mga labi. Bago pa siya makakbang papalayo, lumabas din si Alexander mula sa silid. Nakabukas ang ilang pindutan ng kanyang kamisa at halatang nakainom pa rin. Tumingin si Alexander kay Aryan, walang kahit anong guhit ng pagsisisi o pagpapakumbaba sa kanyang mukha. "Bakit ka pagising?" Malamig nitong tanong. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas tuwing gabi." "Bahay ko rin to, Alexander." Nanginginig ang boses na sagot ni Aryan. "Asawa mo ko pero ginagawa mo kong basahan sa harap ng ibang babae?" Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Alexander. "Asawa? Sa papel lang, Aryan. Ginusto mo to, di ba? Ginusto mong maging Mrs. Monteverde. Tanggapin mo lahat ng kasama sa pinili mong buhay." Inakbayan ng binata ang babae sa harap mismo ni Aryan at pumasok muli sa silid bago malakas na ibinalibag ang pinto. Naiwan si Aryan sa gitna ng madilim na pasilyo. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang mga luha ay patuloy na umaagos ng walang patid. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagod hindi lang sa katawan kundi sa kanyang kaluluwa. Isang katanungan ang paulit-ulit umuukil-kil sa kanyang isip. Ito ba ang halaga ng pagmamahal na ipinaglaban ko? Ang maging alipin at bosabo sa sarili kong tahanan? Dumating ang araw na kinatatakutan at pinakahintay ni Aryan, ang araw ng kanyang panganganak. Nagsimula ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan habang wala si Alexander sa bahay. Pabalik-balik ang matinding kirot, mas mabilis at mas masakit kaysa sa anumang naramdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Kasama ng kasambahay na si Aling Rosa, mabilis silang tumawag ng ambulansya at sinugod si Aryan sa pinakamalapit na ospital. "Aryan, huminga ka ng malalim," sigaw ng doktora habang mabilis siyang tinutulak sa delivery room. "Masyadong mabilis ang iyong labor at kailanman hindi dapat magtagal ang mga kambal sa gantong sitwasyon." Mula sa kanyang kinaroroonan, pilit tinatawagan ni Aling Rosa si Alexander, ngunit paulit-ulit lamang itong napupunta sa voicemail. Si Alexander ay nasa isang importanteng business meeting at sadyang in-off ang kanyang telepono upang walang makadisturbo sa kanya. Sa loob ng delivery room, puno ng sigaw at luha ang silid. Bawat pag-iri ni Aryan may kasamang panalangin para sa buhay ng kanyang mga anak. Walang humahawak sa kanyang kamay, walang nagpapalakas ng kanyang loob, ngunit ang pagmamahal niya sa dalawang sanggol ang naging natatanging lakas niya. "Isa pa, Aryan, iri pa." Isang malakas na iyak ang sumabog sa silid. Isang malusog na lalaki, hayag ng doktora. Ngunit bago pa man makahinga si Aryan, muling tumindi ang sakit. Sa huling lakas na natitira sa kanyang katawan, muli siyang umire hanggang sa marinig ang pangalawang iyak, isang malusog na batang babae.
Nang ilagay ang dalawang sanggol sa kanyang dibdib, napaiyak si Aryan sa labis na emosyon. Ang maliit na lalaki at babae parehong may mga katangian na hawig kay Alexander. Mga matang matutulis at magagandang hugis ng mukha. Sa sandaling yon, naramdaman ni Aryan na kahit kailan, hindi na siya mag-isa. Gabi na nang sa wakas, dumating si Alexander sa ospital. Halatang nagmamadali at may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha nang malaman ng balita mula sa kanyang mga magulang. Pumasok siya sa kwarto at nakita si Aryan tahimik na nakatitig sa dalawang sanggol na natutulog sa gilid ng kama. "Aryan?" Pabulong na tawag ni Alexander. Dahan-dahang inangat ni Aryan ang kanyang tingin. Wala na sa kanyang mga mata ang dating init, galak o pagnanais na mapansin. Ang natitira lamang ay isang malamig at malalim na katahimikan. "Dumating ka pa pala," mahinang sabi ni Aryan. "Kala ko abala ka sa mahalagang bagay sa buhay mo." Napatigil si Alexander. Di niya inaasahan ng gantong reaksyon mula sa dalaga. Tumingin siya sa dalawang sanggol at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kurot ng pagsisisi sa kanyang dibdib, ngunit huli na ang lahat para sa puso ni Aryan. 2 buwan na mabilis lumipas mula nang isilang sina Nathan at Natalie, ang kambal na tanging naging liwanag sa madilim na mundo ni Aryan. Sa kabila ng puyat, pagod at unti-unting pagbawi ng lakas mula sa panganganak, binuhos ni Aryan lahat ng kanyang panahon at pagmamahal sa mga bata. Ngunit sa loob ng mansyon, hindi pa rin nagbabago ang sistema. Si Alexander patuloy lang sa kanyang malamig na pakikitungo. Bagamat paminsan-minsan nakikita ni Aryan ang bahagyang paglambot ng mukha nito kapag nakatitig sa mga sanggol habang natutulog. Mabilis din bumabalik ang pader sa pagitan nila kapag nagtatama na ang kanilang mga mata. Isang gabi, nagkaroon ng malaking dinner party sa mansyon para sa mga kasosyo ni Alexander sa negosyo. Pilit na pinababa ng mga magulang ni Alexander si Aryan upang humarap sa mga bisita upang opisyal na misis ng tahanan. Kahit pagod, nag-ayos si Aryan. Sinuot niya ang isang simpleng eleganteng damit at bumaba sa bulwagan habang kasambahay muna ang nagbabantay sa kambal. Sa gitna ng pagtitipo, napansin ni Aryan na baling dumating si Chloe, ang babaeng madalas dalhin ni Alexander sa bahay noong buntis pa siya. Nakasuot to na napaka-sexing gintong gown at walang alinlangan na lumapit kay Alexander. Umaakbay at bumubulong sa tenga nito habang tumatawa. Hindi man lang yon pinigilan ni Alexander. Sa halip, hinayaan niya ang babae sa kanyang tabi habang pinapakilala ito sa ilang mga bisita bilang kanyang close business partner. Di na nakatiis si Aryan. Lumapit siya sa dalawa. Nanginginig ang mga kamay ngunit pilit na pinananatili ang dignidad. "Alexander, maaari ba kitang makausap muna sa kusina?" Pabulong ngunit formal na tanong ni Aryan. Tumingin si Chloe sa kanya at nagpakawala ng isang sarkastikong ngiti. "Oh, the babysitter is here. Hindi pa kita aakyat para magpadede, Aryan?" Napatingin ang ilang mga bisita sa paligid. Napahiya si Aryan ngunit ibinaling niya ang tingin kay Alexander. Umaasa na ipagtatanggol siya nito bilang asawa at ina ng kanyang mga anak. Ngunit malamig lamang siyang tinitigan ni Alexander. "Aryan, huwag ka na munang gumawa ng eksena dito." Malamig at mababang boses na utos nito. "Bumalik ka na lang sa itaas kung napapagod ka na. Masyadong istorbo ang pag-uugali mo sa mga bisita mo." Parang may sumabog na bomba sa loob ng dibdib ni Aryan. Ang bawat salita ni Alexander sa harap ng maraming tao at sa harap ng babaeng pumatay sa kanyang dignidad ay ang huling patak sa baso na matagal nang napupuno. Wala nang natitirang luha ang pumatak sa kanyang mga pisngi. Wala nang galit na sumabog. Ang pinalitan ng lahat ay isang napakalalim, napakalamig at pinal na katotohanan. Tapos na. Tinitigan ni Aryan si Alexander sa huling pagkakataon, hindi na gamit ng mga matang puno ng pagmamahal at paghahangad, kung hindi gamit ng mga matang ganap ng patay ang pakiramdam para sa kanya. "Salamat, Alexander," mahinang sabi ni Aryan sa gitna ng katahimikan ng paligid. "Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ka sa buhay mo." Bahagyang natigilan si Alexander sa narinig at sa biglaang pagbabago ng aura ng dalaga. Ngunit hindi naghintay ng sagot si Ethan.
Tumalikod siya at dahan-dahang umakyat sa hagdanan patungo sa kwarto ng kanyang mga anak. Ito na ang hangganan. Walang sino mang babae ang nararapat na maging basahan sa habang buhay, lalo na ang isang inang may 2 batang sa kanya lamang umaasa. Nang makapasok si Aryan sa silid ng kambal, agad niyang sinarado ang pinto. Tahimik at payapang natutulog sina Nathan at Natalie sa kanilang baby cot. Walang kaalam-alam sa matinding bagyong natapos pa lamang sa ibaba. Nilapitan ni Aryan ang 2 sanggol. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot itong pisngi. Ang dating mga luhang puno ng sakit at kabiguan ay pinalitan na ngayon ng matinding determinasyon. Walang puwang ang panghihina sa isang ina na nagdesisyon na iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak. Mabilis ngunit tahimik na kinuha ni Aryan ang 2 malalaking maleta mula sa ilalim ng kama. Inimpaka niya lahat ng gamit ng kambal, mga damit, gatas, diapers at mahahalagang dokumento. Sumunod ang sa kanya. Iniwan niya lahat ng mamahaling alahas, damit at gamit na binili ng pamilya Monteverde para sa kanya. Ang tanging dinala niya ay mga simpleng damit na pagmamayari niya bago pa man siya ikasal, kasama ng kanyang mga personal na papeles at kaunting ipon sa bangko. Habang nag-iimpake dahan-dahan, inalis ni Aryan ang singsing sa kanyang daliri. Ang simpleng pilak na band na sinusuot sa kanya ni Alexander nung araw ng kanilang kasal. Pinatong nito sa ibabaw ng side table katabi ng isang maikling sulat. Alexander, binibigyan na kita ng kalayaan na matagal mo nang pinapangarap. Huwag mo na kaming hanapin ng kambal mula ngayong gabi. Malaya ka na mula sa pagkakamali na ako ang gumawa. Aryan. 3:00 ng madaling araw, tahimik ang buong mansyon. Ang mga bisita nakauwi na at si Alexander natutulog sa kanyang silid matapos ang matinding pag-iinom. Dahan-dahang binuhat ni Aryan ang 2 baby carrier kung saan nakahiga sina Nathan at Natalie. Sa tulong ng matapat na kasambahay na si Aling Rosa na siyang nakasaksi sa lahat ng paghihirap ng dalaga, na ibaba nila ang maleta sa likod ng bahay nang walang naalimpungatan. Mag-iingat ka, Aryan, umiiyak na pabulong na saad ni Aling Rosa habang yakap ang dalaga. Nararapat sa iyo at sa mga bata ang masayang buhay. Salamat po sa lahat, Nay Rosa, sagot ni Aryan habang pilit na ngumingiti. Pumasok si Aryan sa nakaparadang taxi na patagong initinawag ni Aling Rosa. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa malaking mansyon ng mga Monteverde, lumingon si Aryan sa huling pagkakataon sa bintana ng silid ni Alexander. Wala nang natitirang kirot sa kanyang dibdib. Isang malalim na ginhawa na lamang ang unti-unting lumulukob sa kanya. Sa wakas, malaya na siya sa lilim na yelo na halos pumatay sa kanyang pagkatao. 5 taon ang mabilis lumipas sa isang tahimik at maunlad na probinsya sa tabing dagat, malayo sa ingay at intriga ng syudad. Nakatayo ang isang simpleng 2 palapag na bahay na may malawak na bakuran. Sa pintuan to may nakasabit na wooden sign, Aryan's Craft and Coffee. Ito ang bagong mundong binuo ni Aryan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Gamit ang natitira niyang ipon at sa tulong ng isang matalik na kaibigan na naging kasosyo niya sa negosyo, nakapagtayo siya ng isang maliit ngunit sikat na coffee shop at lifestyle boutique. Di na siyang dating maawain, kimi at desperadang babae na nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang lalaki. Siya na ngayon ay isang matagumpay, independent at responsabling ina. Mama, tingnan mo pong ginuhit ko. Sigaw na 5 taong gulang na si Nathan habang patakbong lumalapit sa kanya. Hawak ang isang papel na may drawing na 3 tao sa ilalim ng araw. Ako rin, Mama. Mas maganda yung akin. Habol naman ang kambal nitong si Natalie na may pahid pa ng tsokolate sa gilid ng labi. Napadikit ang ngiti sa mga labi ni Aryan. Nilapitan niya ang 2 bata at ginulo ang kanilang malambot na buhok. Ang kambal ay lumaking napakalusog, matatalino, puno ng sigla. Si Nathan may taglay na kaseryosohan sa mukha na minsan nagpapaalala sa kanya kay Alexander, ngunit ang puso nito'y napakalambot at napakalambing. Si Natalie naman tila isang liwanag na walang ginawa, kundi magdala ng saya sa bawat sulok ng bahay. Napakagaling naman ng mga babies ko, malambing na sabi ni Aryan habang pinaliligiran ng halik ang pisngi ng 2.
Oh, come on. Hugasan na natin yung kamay mo at mukha mo, Natalie. Baka lang gawin ka na dyan. Sa nakalipas na 5 taon, walang gabi na hindi pinagpala si Aryan ng kapayapaan ng isip. Nahanap niyang sariling halaga, hindi sa paningin ng ibang tao, kundi sa sarili niyang mga kamay at sa pagmamahal ng kanyang 2 anak. Minsan kapag napapatingin siya sa dagat tuwing paglubog ng araw, naiisip pa rin niya ang nakaraan. Ngunit wala na ron ang galit o pighati. Ang natitira na lamang ay ang pasasalamat na nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumayo, umalis at piliin ang sarili niyang kaligayahan. Ngunit hindi alam ni Aryan na sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng 5 taon may isang lalaking patuloy na nalulunod sa sarili nitong dilim at pagsisisi. Tahimik at napakalawak ng mansyon ng mga Monteverde. Ang bawat sulok na dating puno ng karangyaan ay tila isa na ngayong malaking yungib ng kahuwaran at lamig. Sa loob ng 5 taon, walang gabing hindi nagising si Alexander na may matinding bakante sa kanyang dibdib. Noong unang gabi ng pagkawala ni Aryan at ng kambal, inakala niyang mabilis siyang makakabangon. Akala niya makakahinga na siya ng maluwag dahil wala ng babaeng pumatay sa kanyang kalayaan. Ngunit nang makita ang iniwang singsing sa ibabaw ng side table at ang maikling sulat nito, doon lamang nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Nalunod si Alexander sa trabaho. Sa bawat pag-uwi niya sa bahay, ang katahimikan ng salas ang sumasalubong sa kanya. Wala nang maalagang boses na nagtatanong kung kumain na ba siya. Wala nang mga matang dating puno ng pag-ibig at higit sa lahat wala nang bawat pagkakataon na makasama ang sarili niyang mga anak na sina Nathan at Natalie. Mga batang di man lang niya na ipagtimpla ng gatas o naisayaw sa kanyang mga bisig. Nang subukan niyang bumalik sa dating gawi at makipagkita kay Chloe at sa iba pang mga babae, naramdaman niya ang matinding pandidiri, hindi kay Aryan kundi sa sarili niya. Naunawaan niya sa wakas na ang tunay na nagpahalaga sa kanya nang walang anumang kapalit ay ang babaeng paulit-ulit niyang ibinaba at itinulak palayo. Ginamit ni Alexander lahat ng kanyang kayamanan, koleksyon at private investigators upang hanapin si Aryan. Ngunit sadyang naging maingat ang dalaga sa tulong ng pamilya nito na tuluyan ding tumalikod kay Alexander matapos malaman lahat ng pambabastos na ginawa niya. Hanggang sa isang araw, Sir Monteverde, nahanap na po natin sila. Saad ng kanyang investigator habang nilalapag ang isang folder sa kanyang mesa. Mabilis binuksan ni Alexander ang folder. Naroon ang mga litrato. Si Aryan, masayang tumatawa, hawak ang isang tasa ng kape sa harap ng isang magandang cafe sa tabing dagat. At ang 2 malulusog na bata, isang batang lalaki na hawig niya, at isang batang babae na taglay ang matamis ng ngiti ni Aryan. Napaipit ang hininga ni Alexander. Ang mga luhang 5 taon nang pinigil ay dahan-dahan pumatak sa mga litrato. Aryan, pabulong at nanginginig niyang saad. Di na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa probinsya kung saan matatagpuan ang tunay na bahay ng kanyang tinapon at ngayon desperado niyang gustong bawiin. Malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat habang patapos na ang hapon. Abala si Aryan sa pag-ayos na mesa sa labas ng kanyang coffee shop habang masayang naglalaro sina Nathan at Natalie sa hindi kalayo ang sandbar. Isang itim na mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng butik. Mumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaki. Nakasuot to ng simpleng kamisa, ngunit halatang bagsak ang mga balikat at merong bakas sa matinding pagod at paghahangad sa kanyang mukha. Si Alexander. Napatigil si Aryan. Hawak ang isang basong gawa ng bubog, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa loob ng 5 taon, inisip niya ang sandaling ito, ang araw na muli silang magtatagpo ng lalaking minsang naging mundo at naging sanhi ng kanyang pinakamatinding pighati. Aryan, mahinang tawag ni Alexander. Ang kanyang boses ay puyat, basag, puno ng pagsisisi. Dahan-dahan ding lumapit sina Nathan at Natalie, nagtataka sa lalaking nakatitig sa kanila nang may mga matang lumuluha. "Sino po siya, Mama?" tanong ni Nathan habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Di agad nakapagsalita si Aryan. Tinitigan niya si Alexander. Wala na ang dating malamig na titig, wala na ang matigas na panga na puno ng galit, at ang nakatayo sa harapan niya ay isang lalaki na tuluyan nang nawalan. Pumasok muna siya sa loob ni na Yaya.
Kids, pakiusap na ni Aryan sa mga anak sa malambing na boses. Nang makapasok ang kambal, humarap siya kay Alexander. Bakit ka naririto, Alexander? Formal at kalmadong tanong ni Aryan. Lumapit si Alexander, walang pag-aalinlangan, lumuhod sa harap ni Aryan, sa gitna ng madaling araw ng Batangas. Napasinghap ang dalaga sa ginawa ng lalaki. Ang dating park na isang Monteverde tuluyan ng nadurog. Patawarin mo ko, Aryan? Hagulgol ni Alexander habang hawak ang pangbabang bahagi ng damit ng dalaga. Patawarin mo ko sa lahat ng pambabastos. Pambabaliwala at impyernong pinaparanas ko sa iyo. Naging bulag ako, naging demonyo ako sa iyo. Ngunit sa loob lamang ng 5 taon na pagtanto ko na ikaw at ang mga anak natin ang tanging buhay ko. Pakiusap, umuwi na kayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong maging ama at maging totoong asawa sa iyo. Tinitigan siya ni Aryan mula sa kanyang kinaroroonan. Walang galit sa puso ng dalaga. Ngunit wala na rin ang dating matinding pag-ibig na nagtulak sa kanyang magpakababa at mamikot noong araw. Huminga ng malalim si Aryan. Dahan-dahan niyang niliyo ang kanyang damit mula sa hawak ni Alexander bago pinatayo ang binata. Napatawad na kita, Alexander. Malamig ngunit tapat na saad ni Aryan. Matagal na kitang pinatawad, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko at sa kapayapaan ng mga anak natin. Bahagyang lumitaw ang pag-asa sa mga mata ni Alexander. Ibig sabihin ba nito? Ngunit hindi na ako babalik sa iyo? Putol ni Aryan. At hindi na ako kailanman magiging asawa mo. Napatigil si Alexander, parang muling pinagkaita ng hangin. Aryan, pakiusap. Kaya kong baguhin ang lahat. Alexander, look at me. Pakiusap ni Aryan habang direktang nakatitig sa mga mata ng binata. Matagal ko nang hiniling na mahalin mo ko. Ginawa kong lahat, nagpakababa ako, tinapon kong dignidad ko para lang pansinin mo at sa bawat araw na ginawa ko yon, pinatay ko ang sarili kong halaga. Ngumiti si Aryan, isang ngiting puno ng totoong kalayaan at lakas. Kailangan kong umalis at magdusa para matutunan kong mahalin at igalang ang sarili ko. Ngayong nahanap ko na ang buo kong pagkatao at ang tunay na ligaya kasama ng kambal, hindi ko yun itatapon para lang bumalik sa nakaraan. Pinikit ni Alexander ang kanyang mga mata habang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mukha. Naiintindihan niya ang katotohanan. Ang kasalanan niya ay hindi lang basta sakit. Ito ay pumatay sa pag-ibig na meron si Aryan para sa kanya. Hindi kita ipagkakait sa mga bata, dagdag ni Aryan sa mas malambot na tono. May karapatan kang maging ama kina Nathan at Natalie. Maaari mo silang bisitahin at sustentuhan bilang ama. Pero tayo, ang kwento nating dalawa ay matagal nang natapos nung gabing iniwan kong singsing sa talahanayan mo. Tumalikod si Aryan at dahan-dahan naglakad pabalik sa loob ng kanyang maliit na butik kung saan naghihintay ang kanyang mga anak. Mula sa labas nakatayo si Alexander sa ilalim ng lumulubog na araw. Alam niya, habang buhay niyang dadasalin ang pagsisisi, ngunit tanggap niya na ang huling hatol ng tadhana. Sa loob ng bahay, niyakap ni Aryan ng mahigpit ang kanyang kambal habang pinagmamasdan ang ganda ng kalangitan. Walang pilit na pag-ibig, walang pagmamakaawa at walang pambabastos. Sa wakas, nahanap niya na ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagpili sa kanyang sarili. 4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang muling pagtatagpo ni na Aryan at Alexander sa tabing dagat. 9 na taong gulang na ngayon sina Nathan at Natalie, mga batang lumaki na buo ang tiwala sa sarili, matalino at may malalim na pag-unawa sa estado ng kanilang pamilya. Gaya ng kanyang pinangako, hindi pinagkait ni Aryan ang kambal sa kanilang ama. Sa nakalipas na 4 na taon, naging maayos at formal ang kanilang co-parenting setup. Si Alexander pabalik-balik sa probinsya sa tuwing katapusan ng linggo. Tinupad nito ang kanyang pangako na maging isang responsableng ama. Siya ang dumadalo sa mga school event, nagtuturo sa mga takdang aralin sa pamamagitan ng video call at nagbibigay ng walang kapantay na suporta at pagmamahal sa dalawang bata. Ngunit higit sa lahat, natutunan na rin ni Alexander na igalang ang mga hangganan na inilatag ni Aryan. Wala na ang dating matayog na pride.
Ang natira ay isang lalaking tahimik na nagpapasalamat sa bawat minutong pinapahintulutan siyang maging bahagi ng buhay ng kanyang pamilya. Isang hapon ng Sabado, habang abala si Aryan sa pag-aayos ng mga bagong stock ng kape sa butik, pumasok si Alexander kasama ng kambal mula sa kanilang weekly park outing. Tumatakbo ang dalawang bata papunta sa counter habang may hawak na mga ice cream cone. Mama, tingnan mo po. Pinalipad ni Papa yung malaking kite namin sa dalampasigan. Masayang kwento ni Natalie habang pumapalakpak ang maliliit nitong kamay. Oo nga po, Mama. Ako pong humawak ng tali nung mataas na. Dagdag ni Nita na may pinagmamalaking ngiti. Talaga? Ang galing naman ng babies ko. Nakangiting tugon ni Aryan habang pinupunasan ng bahagyang dumi sa pisngi ni Nathan. Magugas na kayo ng kamay sa itaas at magpalit ng damit, okay? Nang makaakyat ang dalawang bata, naiwan si Aryan at Alexander sa maliit na receiving area ng shop. Kumuha si Aryan ng isang baso ng cold brew coffee at nilapag to sa mesa sa harap ng binata. Salamat sa pagpasyal sa kanila ngayon. Formal ngunit malambing na saad ni Aryan. Tumingin si Alexander sa kanya. Sa kabila ng mga taon na natiling maganda si Aryan, ngunit ang pinakakikintab sa kanya ngayon ay ang panloob na kapayapaan at tiwala sa sarili na wala ng mga taong nakatali pa siya sa isang pilit na relasyon. Ito lang ang pinakamasayang bahagi ng linggo ko. Aryan, wala na ang puot, wala na rin ang desperasyon. Ang natira sa pagitan nila ay isang malalim na paggalang na binuo ng panahon at pagtanggap ng katotohanan. Aryan, dahan-dahan na pambubungad ni Alexander habang nakatitig sa kanyang tasa. Isang linggo mula ngayon, pipirmahan na ng korte ang final decree ng annulment natin. Napatigal ng bahagya si Aryan, ngunit mabilis ding tumango. Nabalitaan ko nga, Attorney Santos. Ngumiti si Alexander, isang ngiti na may halong pait, ngunit puno ng katapatan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ginawa ko to dahil ayaw na kitang maging asawa. Ginawa ko to dahil ang huling regalo na may bibigay ko sa'yo, ang ibalik sa'yo ng buong buo ang kalayaan at kapayapaan na inagaw ko sa'yo noon. Nilabas ni Alexander ang isang maliit na folder at inilapag to sa mesa. Pumirma na ako sa lahat ng papeles ng annulment, pati na rin sa trust fund at property transfers para sa kambal at para sa'yo. Wala ka nang kailangan alalahanin pa sa hinaharap. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Aryan. Patawarin mo ko sa mga taon na nasayang ko at salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat naging pinakamahusay kang ina sa mga anak natin. Naramdaman ni Aryan ang bahagyang pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kumpletong pagsasara ng nakaraan o closure. Hindi na ito tungkol sa kung sinong nagkamali o kung sinong nasaktan. Ito ay tungkol sa dalawang taong natutong magpatawad at magpalaya. Salamat din, Alexander, sagot ni Aryan sa malamig at taos-pusong boses. Salamat sa pagiging magaling na ama kina Nathan at Natalie at salamat sa paggalang mo sa desisyon ko. Bumaba ang kambal mula sa ikalawang palapag. Muling nagdadala ng ingay at sigla sa silid. Lumapit si Alexander sa dalawang bata, niliyag sila tinagkan sa noo bago magpaalam. Babalik si Papa sa susunod na Sabado, okay? Be good to your mama. Bili nito sa kambal. Habang minamasdan ni Aryan ang paglakad ni Alexander palayo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman niya isang napakalalim na ginhawa sa kanyang dibdib. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagtatapos sa silang dalawa hanggang sa huli bilang magkapareha. Minsan ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig ay ang kakayahang i-let go o ang pagpapalaya sa isa't isa upang mahanap ang sariling kapayapaan habang nananatiling magkasama sa paggabay sa mga buhay na kanilang binuo. Dito na nagtatapos ang kwento ng pagtitiis, sakripisyo at pagbangon ni Aryan. Isang taos-pusong pasasalamat sa buong pamilya ng Ayesha TV sa pagiging tahanan ng mga kwentong nagbibigay aral, inspirasyon at lakas ng loob sa ating mga kababayan. Kay narrator Ms. Sandra, maraming salamat sa iyong napakahusay at napaka-emosyonal na paglalahad. Ang iyong boses ang nagbigay buhay at kaluluwa sa bawat patak ng luha, tagumpay at emosyon ng kwentong ito. Dahil sa iyo, mas lalong tumatak sa puso ng bawat isa ang buhay ni Aryan. Para sa ating mga bayaning OFW, isang espesyal na pagpupugay at yakap para sa ating mga kababayang OFW na nakikinig saan man sulok ng mundo.
Alam namin ang tindi ng lungkot, pagod at pangungulila na inyong tinitiis araw-araw para lamang sa inyong mga pamilya. Naway ang kwentong to ay nagbigay sa inyo ng kaunting aliw, kasama at paalala na hindi kayo nag-iisa. Ang inyong mga sakripisyo ay walang kapantay, mga tunay kayong bayani. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-iwan ng mga komento, pag-share at pagsuporta sa bawat kabanata. Naway nag-iwan sa inyong mga puso ang aral na kahit gaano katindi ang dilim at sakit ng nakaraan, laging may pag-asa at bagong umagang naghihintay kung matututo tayong pahalagahan at piliin ang ating sarili. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Ayesha TV para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at samahan, mag-ingat po tayong lahat saan man kayo sa mundo. Mula sa Ayesha TV team at narrator Miss Sandra.